Ito mga sir, meron tayong unit na Click na 125 na version 2. Ino-overhaul natin kasi may problema yan sa makina, maingay, tapos mausok, tunog helicopter, sinabayan pa ng tunog ng kuliglig. Pare-parehas na yung yung sakit niya andito na sa isang motor, sa isang makina. Ayan, paghiwalay muna natin. Tapos kita ko sa inyo yung sigunyal na sobrang kalog o kalampag. Medyo gagastos talaga to ng mga 12 mahigit 13 ganyan. Depende kung mabubuksan pa natin kasi mayroon pang meron pa akong ibang narinig na ibang tunog bukod dun sa tunog kuliglig saka tunog helicopter. Kaya paghiwalay muna natin para ma-check natin, maipakita ko rin sa inyo para kung sakaling maiwasan nyo din to. Totally mataas na rin yung kilometer na ito mga sir, 77 na. Tapos hindi na rin gumagana yung speedometer nya. Kung tuloy-tuloy gumagana yan, malamang umabot ng 100 plus na yan. Kaya ito pinaghiwalay muna natin. Tapos itong kanyang chassis ilalabas muna natin. Pag si-click, ayan, madali lang din paghiwalayin. Pero pagka mga P6, ADB, ayan, medyo may kahirapan kung paghiwalayin yung makina sa yung chassis. Okay, labas muna natin para kahit pa paano hindi tayo masikipan. At ito yung makina. Ito yung wawalwalin natin. Ito na, wawalwalin natin. Tapos ito yung kalampag nyo. Laki. Hindi masyadong klaro. Pero sa pag ano yung mga gumagalaw din yung camera kalampag. Kaya wawalwalin natin. Pati yung black palit yan. Alam nyo sa damay lagi siya ito. Kaya pag-iwalay natin. Tapos mayroon pang ibang something na tunog. Maaring si rocker arm, baka lumaki na yung adjust, ganyan. Kaya may something na ibang tunog bukod sa kuliglig, kalampag. Tapos mayroon pang tik sounds. Ayan, nakasan natin yung cylinder head. Okay. Check natin yung rocker arm. Meron. O baka valve clearance lang. Goods pa man yan. Yan, para baka valve clearance lang yan. Malaki yung gap ng valve clearance. Kaya wawalwalin na natin yan. Sobrang kalampag kasi yan. Ito, check din natin yung niya mga sir, yung valve guide. Yan, ang laki Yan yung isang narinig ko na something na ibang tunog. Kaya may problema yung yung valve guide. Pero makinis yung kanyang yung makina. Kaso ba't ganyan pa rin, no? May mga langis kasi na hindi compatible. Yung yung mga ibang langis na hindi dumudumi kahit nga 10,000 daw malinis pa rin. Yung mga hindi nakakapag-lubricate. Kaya umiitim yung langis natin kasi naglo-lubricate po yan. Valve guide, isa na sa nakita natin na something na tunog.
sumasama na yung sigunyal. Na dapat may iwan yan. Kaso sumasama na yung sigunyal. Ayan. Yan yung mga mga sounds ng kalampag. Siyempre mag-loss compression yan. Yan, bali in-explain ko na rin kay sir yung cylinder head. Ayaw niya ng yung aftermarket na valve guide or machine shop, kaya bibili tayo ng cylinder head assembly. Kasi yan ang gusto ng customer. Kung ano yung gusto niya, yan ang susundin natin. Tapos black set, sigunyal. Bali brand new lahat yung gagamitin natin. At i-order ko muna yung pisa nito. Tapos dilinisan. Maya balik tayo dito. Ito mga sir, naugasan na natin yung cylinder head. Ayun yung ginagawa ni Kapulong, bago na po yan. Yung head niya, ito na yung head. Kumbaga, itatransfer lang natin yung mga sensor, spark plugs doon. Pati yung gasket niya, dahil marutong na siya, hindi natin pwedeng gamitin, kaya babalik pa rin natin. Or bumili na tayo pala ng bago. Yan, bago na rin yan. Tapos nire-grinding compound din natin. Saka ito yung sigunyal assembly. Medyo napagastos siya lang, medyo malaki dito mga sir. Yan. Original po yung ginamit natin lahat. Hindi tayo gumamit ng aftermarket. Ito na yung mga gasket. Ayan. Tapos sigunyal bearing. Sigunyal bearing. Magneto oil seal, sinabi din natin kasi nga may linkage na rin yung kanyang oil seal sa magneto. Kung sakaling hindi pa natin isasabay yan, magkano lang naman to, more lang naman to, sinabay na rin natin. Kasi bago na nga lahat, dapat ito tatagal pa rin bago ulit siya magkaroon ng problema. Yan, piston ring, block, saka piston. Yung valve seal, ayan, na-install na natin yung ginagawa ni Kapulong. Tapos chinecheck niya pa rin kung may leak pa rin siya or wala na. Yan, goods naman. Okay na. Yung water pump niya, goods na goods. Kasi parang bago lang yata. Up lang naman nung isa. Ito na may sasalpak natin. Para may lubog natin yung sigunyal natin na bago. Ito yung sigunyal niya. Ito na yung bago natin sigunyal. Pagka 125, yan, 125 din yung bilhin nyo kasi magkaiba sa 150. Masarap yun. Tapos ito gamitin mo. Yan. Ha? Yan, kahit hindi mo na gamitin yan kung yan ang gamit mo. Yan. Kasi sakto-sakto lang yan. Yan. Oo, diba? Oo. Yan, nilagyan natin ng kalang ito mga sir para hindi ma-deform yung bagong sigunyal natin pag naglulubog tayo. Yan, kaysa naman na ipapapress mo pa, dadagdag gastos ka lang. Basta yung puntirin nyo ito. Dito nyo siya, paikot nyo dapat na sinisinsil. Kinakabahan ka? Pagkabahan. Bawas-bawas ang ipagkakape. Ang timplahan mo ko. Yan, hindi matideform yan kasi meron tayong ginamit na pangkalang. Kasi pag pinrest din, ganyan din yung ginagawa. Ilalagyan din ng kalang sa gitna para hindi ma-deform yung sigunyal. Yan, okay yan. Ayan, ilubog na natin yung bearing. Mag-iiba din kasi yung tunog pag nailubog na. At ilulubog na nga natin dito sa kanyang crankcase. Siyempre gagamit tayo ng butane dito. Ayan, ilulubog na natin dito. Gagamit tayo ng butane, lagyan natin lang is painit natin sa loob ng 15 minutes para may salpak mo lang siya ng diretso. Sige, salpak na. Ayan, pinainitan natin yan mga sala sa loob ng 15. Depende yan sa pagpapainit niyo. Minsan din kasi nahihilaw din, kaya mahihirap ilubog. Ayan, nung pinainit natin ng mabuti,
Ayan, kita nyo, isang salpak lang. Para at least hindi nadideform or hindi nagagasgasan yung kuwan natin. Sigunyag or yung bearing. At ito, palalamigin natin. Kasi hindi natin bearing lagyan ng Vita Gray nang hindi natin yan pinapalamig kasi baka mapaso yung kamay natin. Kaya ito, palalamigin natin. Yan naman na yung bago nating piston mga sir. At nilalagay na nga ni Kapulong yung piston ring natin. Sinasagrilate niya na. Kasi hindi pwede magkatapat yung gap ng piston ring natin. Para maiwasan natin yung pagpusok. At sa piston ring, meron din number yan. Sa click kasi, ang number niya, T1 sa T2. Pagka T1 sa taas, ito sa baba. Salpakan natin yung piston. Pagka maglalagay kayo ng piston pin na lock, lagyan nyo pa rin ng basahan dito. Kahit sabihin nyo naibalik nyo na to, para hindi na maulit-uli, lagyan nyo ng basahan. Tapos yun na yung bagong block natin. Lagyan nyo ng langis din para hindi magasgasan kapag binabalik natin. Kasi medyo may kasikipan pa yan. Dahil bago. Dawil huwag nyo rin kalimutan. Base gasket. Lata yung kanyang original kasi meron ding papel na ganyan, pero yun siyempre kung ano yung original yung pa rin gagamitin natin. Ayan, nasalpak na natin yung block. So dumating yung sprocket cam, yung chain dito, yung sprocket chain, dawil kabilaan, tapos chain guide. Yan, huwag nyo muna ibalik yung cover dito para makita nyo dito kung, kasi minsan yung timing chain tumatalbog dyan. Mamaya na yan. Yan. Yan, bagong gasket din. Yan, bago ito mga sasaka ito. Pati sigunyan bago yung mga sir. Yan, kinabit na rin natin yung bago nating oil seal sa magneto. Dito yan. Ayan, ito mga sir, nabuhan natin. Silasayan na natin ng langis. Castrol yung ginamit natin. Alam nyo naman, castrol noon pa naman yan. Yan, tapos ibabalik natin dito. Tapos pwede natin ikabit yan sa chassis nya. Ayan, pinagsasama na yung makina sa kanyang chassis. Yung isang ino-overhaul din natin, ayan, nakasalang na rin siya or nabuo na rin, maandar na rin yan, tahimik na rin siya. Ayan. Tapos meron tayong import na mekaniko galing galing Sir, where you from, sir? Africano. Are you African? African. African? Yeah. I came from African. No comment. Pogi yan, pogi. Ayan, balik mo natin lahat ng mga sa taas. May pandar natin. Ito na, balik na natin yung mga sensor. Radiator yan, sinasali na ni Kapulong ng coolant para mapandar na natin. Okay, start mo na. Hindi ko na kasi sa inyo na ipakita yung yung under nito. Yung bago kasi kalasin to, sobrang ingay, tapos ang lakas ng pusok, talaga naghalo na yung kuliglig, tapos kalampag, langitik pa. Yan ang smoothness ko yung kaso break in pa to.
Kasi bago lahat ng laman loob. Hindi gumagana yung ano, speedometer. Wala kang ano. Ha? Wala kang pulo. Ha? Wala kang pulo. Wala pala yung ano, panggilid yung mga sir. Nakatanggal pa, kaya hindi umiikot yung gulong. Ayan, iniikot niya yung gulong. Yan, nagbibilang na siya ngayon. Ito naman, dinadiagnose natin para makita natin kung may error o yung may mga naging previous na error. Napansin nyo yung headlight niya, nanginginig-nginig dahil po yan sa battery. Kumbaga mahina na yung battery niya. Walang error. Ayan, kasi naman walang error. Reset na lang natin para mag-match yung TPS saka yung sa ECU. Napaka-importante kasi na ano, dapat nire-reset din natin after natin gawin yung unit para makita rin natin kung tama pa ba yung kanyang engine speed or yung minor, kung 1,500 plus 200 dapat yung kanyang original para maiataas, dahil kapag mababa kasi yung kanyang minor, number 1 din kasi yan na nasisira yung sigunyal. Kapag once na sigunyal yung bumigay, ayan na, aasahan nyo pati block, dadamahin niya yan. Ayan, sakto naman, goods naman lahat. Ayan, maandar na. Yung kasabayan dito na binaba na makina ay nakaalis na rin. Yung narinig nyo rin yan, parang pag binibirit nyo, ayan, doon po yan sa may lining, mga manipis na yung lining nya, kaya kapag binirit mo siya, mas malaki yung buka, kaya pumipitik. Tapos na tayo ng diagnose, babalikan natin yung upuan, cover, tapos ayan, kaya natin testing sa labas. Ayan, okay na. Itong nakikita nyo parang magbibling-bling, ano po yan, sa battery yan. Makikita mo na rin dito sa panel nya, lumabas na. Kaya may posibilidad na baka mamaya itirik ka na rin yan. Yung tirik naman nya, yung kapag pinatay mo yung makina, hindi na mabubuhay yung motor kasi nga wala ng battery. Yan yung ano. Pero yung tatakbo ka, kahit nakalabas yan, hindi po kayo ititirik nyan. Yan, yung narinig dyan, yung third drive, parang ibang kwan. Yan. Yan lang sa panggilid dyan mga sir. Wala na sa makina, goods na. At syempre galing sa amin to, kami gumawa. Lagi pong may warranty po yan mga sir. Kasi ayaw ko naman din na ako lang yung kumikita. Dapat parehas. Syempre, break-in nya muna to. 500 to 1,000 km pa rin. Break-in nya muna to. Tatapusin ko na yung video natin. Hanggang dito na lang itong mga sir.